Mga kaibigan, salamat sa mainit na pagtanggap dito sa Jerusalem. Galing ako roon. Galing ako dito mula sa United Nations Human Rights Council sa Geneva. At kapag pumasok ako sa silid, ibang-iba talaga ang pagtanggap na natatanggap ko. Kaya natutuwa akong mag-adjust. Alam niyo mga kaibigan, dapat ay kasama ko ngayon si Ambassador Danny Danon ng Israel pero hindi siya nakadalo dahil may mahalagang pagpupulong siya sa United Nations. Maaring napanood nyo ang video ng kanilang pagtatalo. Ito ay pagpupulong ukol sa sexual na karahasan sa gitna ng labanan. Tinutuligsa ni Ambassador Danon ang pinakabagong kahiyahiyang ulat ng kalihim general ng UN, kung saan isinama niya ang Israel sa parehong blacklist, kasama ang teroristang organisasyon na Hamas na maling inaakusahan ng Israel ng sistematikong sexual na karahasan. Kasama rito ang pamamagitan ng IDF. Habang nagsasalita siya, bigla siyang pinutol ni Vanessa Fraser, dating embahador ng Malta at kasalukuyang espesyal na kinatawan ng kalihim general ng UN para sa mga bata sa armadong labanan. At pinutol siya nito at nagkaroon sila ng sagupaan. At ang pangyayaring ito ay kumalat sa internet. At isa sa mga naging debat ay kung sino ang tama ng siya ay pinutol. At mayroong isang website na tinatawag na Security Council Procedure. Sabi nila, may karapatan ng babaeng ito na tanggalin ang embahador. At syempre, mali yun. Walang karapatan ng isang UN staffer na putulin ng isang miyembrong estado. At sumagot ako sa Twitter sa account na ito, Security Council Procedure, na sinasabing mga eksperto. At sinabi ko, masasabi ko mula sa personal kong karanasan, ako mismo ay kinondena mo na alam mo maraming beses, daan-daang beses at wala akong karapatang makialam. Tanging isang miyembrong estado lang ang maaring magtaas ng point of order at pagkatapos, biglang binura ng account na ito ang lahat ng kanilang mga tweet tungkol sa isyong ito. Bakit ko ito binanggit? Dahil malinaw na nilalabag ng kinatawan ni Kalihim General Guterres ang proseso para gambalain ng Israel na hindi naman nila ginagawa sa ibang estado. Hindi nila ginagambala ang Sina, Qatar, Russia, Pakistan, Venezuela. Hindi nila ginagawa yon. At gayunpaman, pagdating sa Israel, ginagambala nila. At alam nyo, si Guterres ang notorious na 2 linggo lang matapos ang ikapito ng Oktubre ay humarap sa United Nations at sinabi niya, oo, kinokondena ko ang mga pag-atake noong ikapito ng Oktubre. Pero sinabi niya, mahalaga ring tandaan na ang mga pag-atake ng Hamas ay hindi nangyari ng basta-basta lang. Hindi ito nangyari ng basta-basta lang. Pagkasabi niya, nagpatuloy siyang ilahad ang marami umanong hinaing ng mga Palestino laban sa Israel. Sa madaling salita, pinapangatwiranan ni Antonio Guterres ang mga pag-atake noong Oktubre 7. At alam mo, hindi naman lahat ng sinabi ni Guterres ay mali. Nang sinabi niyang hindi sa vacuum nangyari ang mga pag-atake, mga ginang at ginoo. Wala ring alinman sa ginawa natin ngayon ang nangyari ng hiwalay sa konteksto. Lahat ay naapektuhan ng ating kapaligiran, ng ating kultura at ng mga taong nasa paligid natin. Pero kung si Ginong Guterres ay nagkaroon lang ng kaunting pagninilay sa sarili, baka naitanong niya kung sino ang nagturo sa mga teroristang Hamas na sumalakay sa Israel noong ikapito ng Oktubre at gumawa ng mga kalupitan. Sino ang nagturo sa kanila? Ayon sa dating legal advisor ng UNRWA, si Johan Sufi, 70% ng mga tao sa Gaza ay nag-aral sa mga paaralan ng UNRWA, Hindi ito nangyari ng hiwalay sa konteksto. Tama ka, Ginong Guterres. Siyempre, hindi nangyari ang mga pag-atake ng hiwalay sa konteksto. Ang mga gumawa ng krimen ay produkto ng inyong sistema ng edukasyon, Ginong Guterres, nagtapos sa inyong mga paaralan. At hayanin niyong ibahagi ko sa inyo ang ilang salita tungkol sa aming laban kontra terorismo at antisemitismo sa United Nations. At nabanggit ko ang UNRWA. Alam ninyo, kamakailan ay iniulat na tinanggal ng UNRWA ang 70 empleyado dahil sa ugnayan sa terorismo. At sinabi nila, hindi namin inaamin ang anuman. Hayaan ninyong magsalita ako tungkol sa UNRWA at sa mga inilantad namin itong nakaraang dekada at lalo na nitong mga nakaraang taon. Alam ninyo, ang UNRWA ay pinopondohan ng lahat ng mga bansa sa kanluran, lahat ng mga bansa sa EU, Canada, Australia, na nagbibigay ng bilyon-bilyong dolyar sa UNRWA. Pagkatapos ng 70 taon, wala pa rin silang naipapaayos na Palestino.
Ayon kay Swiss Foreign Minister Ignacio Cassis, baluktot ang ganitong lohika at pinapalala lang ang sigalot. Layunin ng UNRWA, lapanatilihing umaasa ang mga Palestino sa iba, magtanim ng hinanakit at itulak silang labanan ng Israel. Itinuro pa ang misyon nilang buwagin ng Israel sa ngalan ng karapatan sa pagbabalik. Naniwala ang mga sumalakay sa Israel noong Oktubre 7 ayon sa turon ng UNRWA schools na isinasagawa nila ang karapatan sa pagbabalik. Ayon sa UNRWA, nagtuturo raw sila ng UN values at karapatang pantao sa mga estudyante, at ito ang sinasabi nila sa mga European taxpayers. Pero sino nga ba ang mga guru ng UNRWA? Noong nakaraang taon sa aming ulat na Teachers of Terror sa aming website, ibinunyag namin na sa Gaza, ang pinuno ng unyon ng mga guro, si Ginoong Swell Al-Hindi, isang guro sa loob ng 30 taon dating punong guro, at pinuno ng 8,000 UNRWA na guro na pinopondohan ng mga kanluraning nagbabayad ng buwis. Si Swael Al-Hindi ay kasalukuyang miyembro ng Hamas Politburo. Makikita ninyo ang mga larawan niya kasama si Yahya Sinwar. Kaya ang mga lider ng unyon ng guro at punong guro ay kabilang sa Hamas Politburo na nagplano ng pag-atake noong Oktubre 7. Pumunta tayo sa Lebanon. Isang taon at kalahati nang lumipas, si Fatih Al-Sharif ay pinuno ng UNRWA Teachers Union at 30 taon ng guro at punong guro sa UNRWA School sa Lebanon para sa mga Palestino. Pinunduhan ng mga kanluraning donor na patay siya isa at kalahating taon na ang nakalipas ng tamaan ng IDF missile ang kanyang bahay sa Lebanon. Nakuha ni Fatih Sharif ang nararapat sa kanya. Sa parehong araw, sinabi ng Hamas na pinatay ng Israel ang kanilang lider. Hindi ko sinabing siya ang leader ng Hamas. Ayon sa Hamas, si Fatih Al-Sharif, pinuno ng UNRWA Teachers Union sa Gaza, ang leader ng Hamas sa Lebanon. Naglabas sila ng video niya kasama si Ismail Haniyeh at ipinapakitang naglalakad siya kasama ang mga bodyguard ng Hamas. Siya ang leader ng Hamas. Nang tanungin ng tagapagsalita ng kalihim general ng UN, paano naging pinuno ng Teachers Union na mga paaralan ang pinuno rin ng Hamas? Sabi niya, alam mo, kung may underground militanteng grupo na gumagawa ng mga bagay, underground yon. Kaya paano namin malalaman? Paano namin malalaman? Pero sa aming ulat na may 100 pahina, paano namin malalaman? Malalaman ninyo dahil araw-araw niya itong inianunsyo. Araw-araw niyang inianunsyo ito sa kanyang Facebook page na bukas sa lahat. Inanunsyo ni Fatih Al-Sharif ang suporta sa Hamas, may litrato siya kasama ang mga terorista sa libing ng Hamas at nagdiriwang ng pag-atake. Alam ng lahat. Alam mo, magre-retiro na si Lazzarini bilang pinuno ng Hamas sa isang linggo. Hihilingin namin ang kanyang pagsasakdal dahil sa pakikipagsabwatan sa krimen sa digmaan, terorismo at krimen laban sa sangkatauhan. Hindi niya pwedeng itanggi dahil alam niya at may ebidensya kami. At ikinadagala kong sabihin na sa wakas, tinanggalan na ng pondo ng gobyerno ng Estados Unidos ang UNRWA. Dati silang nagbibigay ng $400 milyong kada taon. Ngayon, wala na. Wala nang natatanggap na pondo ang UNRWA mula sa US. Tinigil ng Sweden ang pagbibigay ng $10 milyong sa UNRWA, pero patuloy pa rin ang ating laban. Patuloy na nagbibigay ng pondo ang France, UK, iba pang bansang Europeo, Canada at Australia sa ahensyang tinawag ni Sekretaryo Rubio na braso ng Hamas. Iyan ang UNRWA. At kung gusto nating magkaroon ng kapayapaan sa rehiyong ito, ang deradikalisasyon ay nagsisimula at nagtatapos sa UNRWA. Ngayon naman, tungkol sa UN Human Rights Council na kasalukuyang natitipon habang tayo ay nagsasalita. Habang nagsasalita tayo, si Reem Al-Salem ng Jordan mula sa UN Human Rights Council, rapporteur sa karahasan laban sa kababaihan, ay tumatanggi rin sa karahasan laban sa mga babaeng Israeli. Magsasalita siya mamayang hapon sa Geneva at ilalahad ang bagong ulat na nag-aakusa sa Israel ng genocide. Sana may kumumpronta sa kanya ngayon at tingnan natin ang mangyayari, abangan ninyo. Hayaan niyo akong magsalita ng kaunti tungkol sa ibang rapporteur bago ko tapusin. Ang mga UN rapporteur ay tinuturing na hiyas ng UN at mga independenteng eksperto sa karapatang pantao. Kamakailan, naglabas kami ng ulat na pinamagatang mula sa mga tagapagbantay tungo sa mga ideologo tungkol sa kung paano sinisira ng mga politisadong rapporteur ng UN ang karapatang pantao. Ipinakita namin kung paano ang mga dapat protektahan ang karapatang pantao na dapat independyente,
Si George Katsugalos, eksperto ng UN sa demokratiko at patas na pandaigdigang kaayusan, ay tumanggap noong isang taon ng $100,000 mula sa Partido Komunista ng China. Ayon sa UN documents na nakita namin, may $100,000 mula Partido Komunista ng China na napunta sa kanyang opisina. Sa parehong taon na pumunta siya sa isang kaganapan, isang propaganda event sa Gresya na nagpo-promote ng libro ni Xi Jinping. Pinuri niya si Xi Jinping habang tumatanggap ng $100,000 mula sa Partido Komunista ng China. Hindi niya pinupuna ang China pero araw-araw inaakusahan at inaatake ang Israel ng genocide. Si Ben Saul, propesor sa Universidad ng Sydney, ay UN rapporteur at eksperto sa counterterrorism at karapatang pantao. Hulan mo? Tumanggap siya ng dolyar, $150,000 mula sa rehimeng komunista ng China kahit hindi niya binanggit ang paglagay ng China ng 1 milyong Uyghur sa mga kampo sa ilalim ng palusot na kontraterorismo. At hindi siya kailanman nagsalita tungkol dito habang tumatanggap siya ng $150,000 mula sa China. Palagi niyang kinokondena ang Israel halos araw-araw. Inaakusahan niya ang Amerika, ang Pangulo at kalihim ng digmaan ng pagpatay na nanawagan ng pag-aresto sa kanila at pinopondohan siya ng Sina. Sa wakas, si Alina Duane, ang eksperto ng UN laban sa mga parusa, ay tumanggap ng $1,300,000 mula sa China, Rusya at Qatar habang gumagawa siya ng mga ulat na pumupuri sa China, Rusya at Qatar. Sa Venezuela, Zimbabwe, Syria at Iran, mga bansang binisita niya para ipakitang biktima sila ng mga parusa. Sa huli, babanggitin ko pa ang isa pang rapporteur na narinig nyo na, si Francesca Albanese, ang UN rapporteur sa Palestina. Alam niyo na, hindi ko na kailangan ulitin. Sinabi niya na kontrolado ng Jewish lobby ang Amerika. Noong Oktubre 7 ipinagtanggol niya ang Hamas, sinabing may konteksto at bawat 5 minuto ay inuulit sa Twitter ang mabibigat na paratang laban sa Israel. Siya ang pangunahing nagpalaganap ng paratang ng genocide. Lumalaban kami. Lumalaban kami. Nabunyag na namin siya. Nabisto na namin ang kanyang paninira. Siya ang kauna-unahang UN rapporteur sa kasaysayan na kinundena ng Pransya, Alemanya, Canada, Netherlands, UK, Argentina, Hungary, US, Latvia, Estonia at iba pang bansa. Mahalaga ang bawat pagkondena at kami ang nanguna sa kampanya. Nakakuha kami ng 120,000 katao, kabilang marami rito, na lumagda sa petisyon naming humihiling kay Kalihim Rubio na kumilos kahit hindi umaksyon ang UN. Inanunsyo ni Kalihim Rubio na sa unang pagkakataon, magpapataw ng parusa ang US sa opisyal ng UN. Pinarusahan ng Estados Unidos si UN Rapporteur Francesca Albanese noong Hulyo 9. Wala na siyang lektura sa Harvard, Princeton, Georgetown at Columbia. Bawal na rin siyang pumasok sa Estados Unidos. Hindi na siya makagamit ng bank o debit card at di na rin makakatanggap ng bayad. At ayon sa kanya, napakasakit ng mga parusa. At sabi niya, oribile, napakabuti. Napakabuti. Nagpapadala ito ng mensaheng magsisilbing babala. Matapos siyang parusahan, nahuli rin namin ang asawa niyang nagtatrabaho sa World Bank na kasabwat niya. Tinanggal siya sa World Bank dahil sa pag-uudyok ng galit. Pagkatapos maparusahan, nagbitiw sa tungkulin si Navi Pillay, pinuno ng Commission of Inquiry laban sa Israel. Narinig namin. May pamilya siya sa US. Natakot siyang di makapasok doon pag naparusahan, kaya nag-resign siya. Mga kaibigan, mahirap ang laban natin kahit sa UNRWA o UN Rapporteur. Hindi tayo susuko. Patuloy nating lalabanan ng mapanira. Ang UN ay nakatayo sa prinsipyo ng karapatang pantao at paninindigan natin ito. Gusto kong tapusin ito sa pag-alala sa sinabi ng Lubavitch Rebbe kay punong ministro ng Israel nung siya ay UN ambassador noong dekada 80. Papasok ka sa United Nations sa isang bahay ng kadiliman. Misyon mong sindihan ang kandila ng katotohanan. Gagawin natin ito at hindi susuko. Salamat.